Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong pahayag ng bagong presidente ng Taiwan, si President Lai Ching-te. Itong sinabi ni Lai Ching-te, ito'y parang nireveal niya ang sikretong plano. Ito yung sikretong plano ng China kung anong gagawin ng China pagkatapos niyang maangkin or ma-invade or masakop itong Taiwan. Well, nakakabahala mga kababayan, mga ka-Golden Boy, dahil kasama ang Pilipinas sa listahan ng China na sasakupin pagkatapos nilang sakupin ang Taiwan ay mag-expand na naman sila muli. Ito pala yung plano ng China, lalo na sa administrasyon ni Xi Jinping, na bago matapos ang kanyang termino ay makapag-expand na sila ng teritoryo. Ibig sabihin ng expansion, invasion yan. I-invade nila ang mga neighboring countries. Kasama diyan ang Vietnam, kahit na komunista ang Vietnam ay i-invade pa rin nila yan. Ay lalo na ang Pilipinas. Dahil bago nga lang ay sinabi nila na ang Batanes ay sa China. Diba, gumagawa-gawa lang sila ng kwento, ng istorya, para at least mayroong cause or mayroong rason kung bakit agawin nila ang Batanes. Kaya gumagawa-gawa, sa ngayon pa lamang gumagawa-gawa na sila ng mga kasinungalingan na sa China daw ang Batanes. Naku naman talaga, oo. Mga ka-Golden Boy, ay talagang tudo ang paghahanda sa gera kontra China dahil alam na ng Japan na kapag nakupkup ng China na invade itong Taiwan ay mag-expand ito galing ng Taiwan, ay mag-expand papuntang Japan, papuntang Pilipinas. Diyan kasi ang pinakamalapit sa Taiwan ay talagang Luzon eh. Mas medyo malayo-layo pa yung yung Japan. Pero yung Batanes ay naku ang lapit-lapit. Nakikita nga lang eh. Pag nandiyan ka sa Batanes, makikita mo lang yung Taiwan, yung mga bundok ng Taiwan. Kaya tama ang ginagawa ng Japan na preparasyon na grabe. Billion dollars ang gastos ngayon ng Japan. Ang Pilipinas, ganun din, gumagastos din tayo. Pero pasalamat tayo, napakaraming mga binigay sa atin ng Amerika na mga kagamitan panggera. Kaya yan talaga ang Pilipinas. Mas gusto pa ng mga politisyan natin, ng mga politiko na magnakaw kaysa gagawa ng budget para sa gera. Ang ginagawa nila ng budget ay bulsa nila eh, hindi yung gera. Eh kung nakita nating naghahanda na ang Japan, which is yan ay most progressive country sa East Asia, eh bakit hindi tayo maghahanda? Trending yan eh. Kung anong trend, dapat sabay tayo eh, hindi tayo nakakasabay sa Japan eh, kasi naman mayaman talaga sila. Ngayon ang Vietnam naghahanda rin. So ang Vietnam halos kapare-pareho lang yan ng paghahanda sa Pilipinas. Pero alam natin ang Vietnam ay may karanasan yan sa gera, kaya takot yan ang China. Dahil kahit nga Amerika ay nagipaglaban ang Vietnam sa Amerika noon eh. Ilalo na sa China na mga singkit lang, di ba mga kababayan? Kaya eto na, atin napakinggan ang revelasyon ng presidente ng Taiwan tungkol sa planong gera ng China sa Taiwan. Yan pala ay parang cover lang yung Taiwan. Iba pala yung talagang agenda ng China ay hindi lang pala Taiwan, kundi sakupin ang buong East Asia. Kaya tinawag ito na plano ng China na the Six Wars of China. So 6 na bansa ang gigirahin yan. Anong mga bansa kaya to? Mamaya atin pag-usapan yan. At eto na, atin ang panoorin, pakinggan ang balita courtesy sa atin ng Net25 Mata ng Agila. Nagbabala si Taiwanese President Lai Ching-te sa mga bansa sa Indo-Pacific region na maaaring maging sunod na target ng China sakaling masakop ang kanilang teritoryo. 和平无价，战争没有赢家。台湾提升国防不是要侵略任何国家，我们只是要守护我们习以为常的生活。我们对和平可以有理想，但不该有幻想。一纸协议无法换取和平，
唯有实力才能够确保真和平，备战才能够避战，能战才能够止战。 Sa isang panayam, sinabi ni Lai na kapag naging matagumpay ang tangkang pananakop ng China sa Taiwan, hindi titigil rito ang pagpapalawak pa ng mga ambisyon ng Beijing. Ginawa nitong ehemplo ang nakasaad sa isang research paper na inilimbag noong 2021 kung saan pinangalanan ng China ang iilang teritoryo nitong balak bawiin upang makumpleto nito ang expansionist agenda na matagal ng kagustuhan ni Xi Jinping at ng Chinese Communist Party. Pinangalanan dito ang Taiwan, South China Sea Region o mas kilala bilang West Philippine Sea, Southern Tibet pati na rin ang Arunachal Pradesh Region sa India, Senkaku at Ryukyu Islands na parte ng Japan, Outer Mongolia at ang ibang parte ng Russia. Inilahad ni Lai na ang sunod na mga bansang maaaring malagay sa banta ay ang Japan, Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na maaaring lumawak pa umano hanggang sa Americas at Europe. Kamakailan din, anya, ay pinagtatanggal ang Chinese generals mula sa military ng Beijing na isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Sa kabila nito ay hindi natitinag ang Taiwan at patuloy sila sa kanilang paghahanda sa anumang banta. Matatandaan na una nang nagbabala si Chinese President Xi Jinping sa Amerika laban sa pagbebenta ng mga armas sa Taiwan. Subalit sinabi nila ay natitindig ang Estados Unidos para sa Taiwan at hindi ito gagamiting bargaining chip o negotiating tactic laban sa China. Naku, totoo pala itong sinabi ni President Lai Ching-te ng Taiwan na merong 6 na bansa na gigirahin ang China. Well, sinabi dito na pagkatapos maangkin o ma-invade itong 6 na bansa, ay mag-expand na naman ang China papunta na ng Amerika at Europe. Grabe, ibig sabihin ay ubusin niya ang lahat ng kontinente ng sanlibutan. Uubusin pag-invade ng China, napakawalang hiya. Kung pwede lang ako makalipad na parang si Superman, ay puntahan ko na yung presidente na yan ng China at pukpukin ko ng maso yung ulo, mga kababayan, para matulog na ng diretso. Bantakin nyo, grabe na plano pala ito. Taiwan muna, and then mag-expand, magipagyera ng 6 na bansa, and then pagkatapos ma-defeat itong 6 na bansa, ay saka sila mag-expand papunta ng Amerika. Napakawalang hiyang plano na yan. Akala nila sila lang yung may armas, no? Ngayon, ano ba itong 6 na bansa? Naku, pati Russia na kanilang kapanalig ng China ay balak din pala agawan. Ang India ay kasama sa BRICS yan. May balak din na agawan. Kaya nga kanina meron tayong vlog na pinagpapalo ng mga Indiano, ang mga insik doon sa border. Ang Tibet ay agawin din. Mongolia agawin din. Grabe, no? Japan, 6 na. Hindi na banggit yung Vietnam eh. Ang Vietnam ay kasama din yan. Pero panghuli na yan na after sa Philippines, Taiwan, Japan, panghuli na yung, kasi malayo-layo ang malayo-layo sa Taiwan ang Vietnam, kaya panghuli na yan. Sa pangalawang expansion yan, siguro isasabay yan sa pag-expand ng China kapag aagawin niya ang Malacca, Indonesia, Singapore, yung mga lugar dyan sa Jakarta, papunta na yan ng Amerika. Yan ay maganap siguro mga after 40 years kung maangkin na nila ang Taiwan, Pilipinas at Taiwan at Japan. Mga kababayan, grabing plano. Napaka-demonic na plano ito. Napaka-demonyo talaga ng China, mga kababayan. Hindi kasi yan naniniwala ng Diyos. Kaya ganun ang kanilang mga estilo, agaw ng agaw, puwersahan ng mga agaw. Grabe, kung ganun yan, maghanda na tayo ng gera kung ganyan. Hoy, kayo diyan mga senador na kurakot, wag na kayong magkurakot pa dahil kulang ng budget ang ating militar. Kaya imbis na magkurakot kayo diyan, ay itulong nyo na lang yung pera para sa ating militar, o kaya gumawa kayo ng batas na mag-allocate ng much more budget para sa gera at bawasan muna yung mga DPWH na yan na project. Hindi naman natin kailangan, may mga kalsada naman tayo.
hindi pa nga sira yung kalsada, sinisira na para magkaroon ng budget. Mga hinayupak na DPWH yan. Gobyerno pa rin Kaya kung may nagsasabi na ang mga politician ay tumatakbo meron silang pagkapareho sa magnanakaw. Ang magnanakaw tumatakbo din mga kababayan, di ba? Kaya meron silang common denominator itong mga politician tsaka magnanakaw parehong tumatakbo. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa 6 wars plan ng China and beyond? Hindi lang 6 nation. After defeating 6 nation ay mag-expand na naman yan at buong sanlibutan na ang sakupin ng mga ito. Ay nako, Ginoo, Diyos ko. Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa aking mga avid followers. Hanggang sa muli.